Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, customer. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay narito sa simbahan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay ngumiti at maging masaya at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pasalamat tayo sa buhay na pinagkaloob sa atin, sa mga biyaya na pinagkaloob sa atin, at sa mga bagay-bagay na pinagkaloob sa atin, mga halaman, mga hayop, at mga ating mga tinitirhan. Salamat. Lalong-lalo na, maraming salamat po Panginoon sa Panginoon sa binigay na simbahan dito sa Antipolo, sa Lupang Pangako. Ay ito po ay simbahan ng Lupang Pangako na kanyang ibinigay sa atin upang dito po tayo ay magsamba. At dito po ay ituturo po sa atin ang mga salita ng Diyos upang kung paano po tayo maliligtas. Ang kailangan po natin ay pumunta po tayo sa ating sa simbahan at sa kanya-kanyang mga simbahan. At naroon naman ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito po sa ibinigay dito sa Lupang Pangako, maaari po kayong bumisita dito upang magpuri sa Kanya at magpasalamat. Ito po yung kanyang simbahan na kanyang pagluluhuran, ating pagluluhuran, at upang magpasalamat tayo sa Diyos at pagpupuri sa Kanya, pagpaparangal sa Kanyang kapangyarihan. Kaya magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos Jesucristo na Diyos ng Ama. Diyos natin sa pangalan ng Ama. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Diyos Jesucristo, kami po ay lumalapit sa iyo upang magpasalamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, ang sino mang naririnig ang nakapakarinig at nanonood sa aming mga video o vlog, Panginoon, ay iyo pong basbasahan ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng banal na Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at ikaw ang aming kaligtasan sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa altar na to at simbahan na iyong pinagkaloob. Ay papasalamat kami ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sagat ikaw Panginoon ang nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po Ama sa lahat na pinagkaloob mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Dumako po tayo sa ating mensahe sa banal na kasulatan sa magandang balita Biblia. Dumago po tayo ngayong umaga at maya-maya ay kami po ay magba-Bible study. Bago po ang lahat ay magsimula po tayo muna sa ating mensahe sa sa mensahe ng ating Panginoon kung paano po tayo maliligtas. Hinahikayat ko po kayo na sa kaligtasan ito ay kayo po ay mapabilang sa kaligtasan ng ating Panginoon. At hindi po kami titigil na mga pastor, mga guro, mga ebanghilista, propeta, mga apostol, at ang mga ministro, mga kaparian. Hindi po kami titigil sa pagbibigay ng mensahe sa inyo upang maabot ninyo ang kaharian ng Diyos. Kaya po tayo ay naglilingkod sa Kanya upang ang inasahan po natin ay ang kaligtasan ng ating Panginoon. Ito po dito sa kaligtasan ng tao, bakit po mayroong simbahan
Ayan. Bakit po tayo mayroong simbahan na tinatawag dito sa ating pamayanan o dito sa lupa? Bakit po tayo may simbahan? Sapagkat dito ang simbahan ay babasahin po muna natin ang Juan 4:23 hanggang 24. Ito po mga minamahal kong kapatid, Juan 4:23 hanggang 24. Subalit sabi niya, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga sumasampalata, ang mga tunay na sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsamba ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ayun po mga minamahal kong kapatid, ang mensahe po ng ating Panginoon sa Juan 4:23 hanggang 24. Dahil inaanyayahan ko po kayo sa kaligtasan ng ating buhay, kung paano tayo maluligtas. Dahil po yan po ang sinasabi na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Hindi po natin siya nakikita. Pero kahit hindi po natin siya nakikita, tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nagtitiwala sa Kanya sapagkat siya ay ang Diyos na tunay na hindi natin nakikita at ating nararamdaman ang Kanyang presensya, ang buhay na Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at kaligtasan at kapangyarihan ng Espiritu. Ang sinasabi naman dito sa mga magsisi ng mga kasalanan, Juan 1:9 hanggang 9. Ang sinasabi dito sa Juan 1:9 ay ang kung paano tayo magsisi sa kanyang sa kaligtasan. Basahin po natin sa Biblia, dito sa Biblia sa Juan 1:9. $292 feet. Uno, 9.